How to change your phone number dito sa GCash. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakali magpapalit ng GCash number, ibig sabihin yung mga services, halimbawa yung loan, yung GInvest, yung GInsure, gusto nating i-transfer to new GCash number, kailangan nating mag-submit ng form online sa GCash. At ito yung mga requirements. Isang valid ID na nakapaloob dito. Pwede ang student ID para sa mga GCash Junior account. Kailangan picturean yung ID at mag-submit ng form. Kapag kinlik nyo to, ito yung kailangan fill upan na form. Yung email address na ginamit sa GCash, maging yung full name, meron din ditong cellphone number ninyo at account type. Ilalagay dito yung old GCash cellphone number at yung magiging bagong GCash cellphone number nyo na din. Kumpletuhin lang yung pagbigay ng the rest ng information. Meron ditong part na what happened to your old number. Pipili lang na isa sa mga dahilan dito. Halimbawa, ayaw na talaga natin gamitin yung phone number na yon. And then, magkano yung amount na ita-transfer. By the way, just in case na hindi fully verified yung old GCash account, mangangailangan ng notarized affidavit kapag 1,000 and above yung ita-transfer na amount. Pero kung sakali naman na fully verified, hindi na kailangan ng affidavit para dyan. And also, kung nasa sa inyo pa yung GCash number na yun, mas maganda na gawin nyo na lang yung express send para hindi na rin mahasal sa pag-transfer. Kasi meron pang waiting period na tinatawag para ma-transfer yung balance. At yan ay 48 hours. Kapag naman yung the rest ng services, yung sa GInvest, katulad ng sa stock market, yung sa GCash Card, GSave na CIMB, GCrypto, GLoan, GCredit at marami pang iba, aabutin ng 14 days. I-highlight na rin natin na hindi lahat ay matatransfer. Ano-ano yung mga yon? Halimbawa, meron kang account sa BPI, Maybank, Uno Ready at gusto mong palitan yung phone number din doon, dapat mag-request directly sa bank, hindi na via GCash. Ang pwede lang matransfer via GCash or ma-update yung phone number ay yung sa CIMB account. Also, ang hindi rin pwedeng matransfer dun sa panibagong GCash account ay yung record ng transaction history, GScore, GForest at maging yung sa Piggy Bank. I-highlight na rin natin na kapag final na yung decision ninyo na ilipat na yung GCash account ninyo to new number, yung old number hindi na siya magagamit for GCash account. Hindi na siya magagamit for registration, hindi na din siya ma-access at all. At tandaan na bago nyo isubmit itong form na to na pinapakita ko, dapat nakapag-create muna kayo ng panibagong GCash account. Yun yung pinakauna ninyong gagawin. Create ng GCash account at dapat fully verified yun. At sa pag-create ng GCash account, mag-download lang ulit sa Play Store or App Store ng app. At kapag nakapag-download na, mag-agree lang sa mga itatanong dito or i-allow lang. And then, i-enter na dito yung bagong cellphone number. Tandaan na pwedeng magkaroon ng multiple accounts sa GCash. Pero hindi ibig sabihin no na kung ano man yung access mo sa previous GCash account mo, ay magiging access mo rin sa mga succeeding GCash account mo. That's why kailangan pa talagang mag-submit ng form na katulad nito. After makapag-register successfully, dapat i-verify na rin yung account para magawa na yung pag-transfer ng mga features. At sa pag-verify ng account sa GCash, mangangailangan nito ng valid ID din. At ano yung mga valid ID na tinatanggap nila? Andito yun sa listahan nila. Pwede ang national ID, pwede ang UMID ID mula sa SSS, passport, yung lumang SSS ID pwede din. Pag-ibig Loyalty Card Plus, nakakuha kami nito 1 day lang. And then, kapag gumamit kayo ng ibang ID, hindi siya mag-proceed, magkakaroon ng mismatch error. So, kailangan talaga sundin yung valid ID na ina-allow lang ng GCash. Also, aside sa ID, mangangailangan din ng selfie na katulad nito. At kumpletuhin din yung the rest na information hanggang sa makakita tayo ng confirmation na katulad nito. Makaka-receive daw tayo ng SMS or text within 3 days. Pero sa experience ko, within the same day lang, nakakuha na ako ng confirmation. So, mabilis lang mag-register at mag-verify ng account sa GCash. At kung kailangan talagang i-transfer yung mga services katulad ng sa GInsure, GSave, GBorrow, or yung mga GLoan, GCredit at GGives, mag-submit na ng form na katulad nito. Yung link ay ilalagay na lang namin sa description sa baba or pwede nyo ring i-search sa mismong website ng GCash just in case na magkaroon ng mga update. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!